Morning guys. Ayan, alas 9 na. Magka-car wash muna. Ako usually umalis ako ng bahay 9:20 pero ngayon 9:05 na pala. Alis na ako kasi mag-car wash. Pero gumawa muna ako ng merienda ni Happy para mamaya pag-uwi. So yan. Nagawa ko ng cucumber celery salad. Ano yan, merong boiled egg, tapos may Greek yogurt, Kewpie mayo, tapos salt, pepper, green onion. Tapos minix ko lang. Para siyang egg salad pero mas chunky yung celery tsaka cucumber. Tapos ididip lang niya yan ng cracker. Para medyo siya, feeling. Kasi minsan ayaw niya na kumain ng merienda. Pero minsan kasi dahil nga sobrang pagod sa trabaho. So kailangan meron. Pero dapat medyo healthy. So yan. Para hindi siya mataas ang calorie. Sakto, walang tao sa car wash. Self-serve na car wash to eh. Mabilis ang spray lang kasi kita nyo, ang labo, lalo sa gabi. Pag tinamahan ng ilaw yung sasakyan, yung salamin, hindi mo makita dahil sobrang dumi. Naglusaw kasi yung yelo. So, linis muna ako. Ayan. Sunny. -2 lang kaya nakapaglinis ng sasakyan. Guminhawa, parang guminhawa yung pakaramdam ko nung makita ako malinis ng sasakyan. Tapos papagasaan na ako. Ang mahal doon sa may Shell malapit sa amin. Try ko mamaya dito bago umuwi. Grabe nga taas ng gas ngayon. Kahit daw sa Pilipinas. Bakit? Kahit saan naman. Dahil nga dyan sa war na nangyayari. Yan. Tapos na ako sa work. Pauwi na. 6:03 na. Pero maliwanag pa rin. Kasi na kami nag-daylight saving time noong Sunday. Ngayon medyo kulimlim kasi sabi mag-i-snow daw mamaya at saka bukas. May markado pa yung hairnet ko sa ulo. Ay, sarap presko. Kasi kami ngayon outbreak kaya ang init kasi kailangan lagi suot ng mask. Pero sakto yung weather na ganito. Kaya lang mag-snow. Buti nga nakapaglinis ako ng sasakyan kanina. At least nawala yung mga debris. So, yan. Bahay na ako, guys. So, hindi na ako magluluto. Init na lang kami ng ulam. Kasi last time, yung nag-shawarma kami na dito sila Olive, ang daming tira. So, hindi namin ginalaw. Pagkatapos, nalagay ko sa fridge. Para nga naman magamit pa kaysa masayang. So, ayan. Ano na to? Mix na to na chicken at saka beef. Eh, ang dami. So, sabi ko hindi nalutuin. Ininit ko na lang. Tapos, naghiwa ako ng gulay uli. Tapos may tara pa akong konting hamas at saka yung garlic sauce. So yan, para at least tipid. Minsan kasi nakapanghinayang lalo pagka yung ganito mahal ng bilihin. Sayang kapag itatapon. Eh okay pa naman. Ano? Koreano kami bisita. Ano nga sa'yo? Nakasale na 25. Wow. Mura. 25 lang? Mura, no? And na kasi ng season. Magagamit Sakto na. nga. Matagal mong magagamit yan. Ano pa ibang kulay? Ito lang dun. Maganda nga eh. Parang bagay sa akin yun. Kasya rin sa akin. Yeah. Hindi sa sahid sa lupa yan. Matot mo. Ganda. Good choice. Oo nga, no? Naghahanap ng deal para next winter. Ayan, bumili na kayo. Sa Sandwich daw niya nabili. Saan yan? Urban Planet. Urban Plan. Makapal ba? Yung taba yung pinisil mo eh. Tawa ka, baka muntik na mawala sa camera eh. Niloloko ko siya eh. Kachat namin si Ninya. Sobrang araw dun. Sobrang mahal. Tinatanong niya kasi kung Tomas din daw ba yung bilihin dito. Ay, yung gas dito. Lahat naman eh. Sabi na Tomas din. Kaya lang alam mo na, pag tumaas ang gas, kasunod niyan, tataas ang mga bilihin. Kasi nga transportasyon ng mga binabiyahing pagkain, di ba? Lalo sa Pinas kasi yung mga gulay, yung mga lahat yan binibiyahe eh. Yeah. Ang masama niyan, kahit matapos na yung war o kung ano man, Hindi na bumabalik. basta-basta yung Bilihin.
Kaya dito, yung nagka-pandemic, nagtaasan lahat yan. Naggera ang Kakaubusan pa rin eh, no? nagkagera sa Russia, Ukraine, Na ganun din. tumaas din. Ngayon, hindi naman bumalik yung bilihin ng bumaba. Bibigyan ka ng gobyerno ng rebate. Hindi naman tayo Low nakakaranas. income. Hindi naman tayo nakakaranas ng rebate kahit kailan. Ay, nako. Yung carbon tax noon. Pero, Magkano lang yun eh. oo, Depende pa rin sa income yata yun eh. depende talaga. Hindi siya, Hindi siya doon sa lahat pantay-pantay. oo. Ay, nako. Eh, ganun talaga. Actually, sa amin nga, may na-hire kami na na galing sa Iran, Iranian siya. Si Johil. Siya ang nagte-train ngayon eh. Ako yun. Ako may anak na tinuturuan eh. Sumasakit lalo yung katawan ko eh. Kasi, siyempre, Kasi banabantay mo yung gagawin din niya. babantayin ko yung ginagawa niya, tapos gagawin ko yung ginagawa ko. Doble-doble, tapos i-explain mo pa. As in, fresh from Iran siya. Almost 5 years sila nag-a-apply. Ngayon Dalawang beses sila na-approval. na-deny. Pero, nung lumupag sila, PR na kagad. So, sabi nga niya, wala na raw siya na masyadong problemahin kung sa paperworks lang. So, ang problema niya na lang is yung makapag-adjust. Sama ko. Tinatanong ko saan nag-grocery, ganyan, saan daw makakabili ng mga ganito. Sabi ko, pumunta ka dito, Hong Kong, Eh, sa kaso iba yung pagkain nila eh. TNT. Hindi naman gaya natin na di ba? Yun na eh. Tapos tinuturuan ko siya. Tapos nagkakakwentuhan din kami pag break time. Na-share niya rin yung buhay. Sabi ko, if you don't mind, sabi ko gano'n. Kasi, syempre, medyo political aspect na yung tatanungin ko. Parang, sabi ko, kamusta yung pamumuhay sa Iran? Sabi niya, mahirap. Sabi niya, sobrang hirap. Yung, hindi ka magkaroon ng kalayaan, ganyan. Tapos pala, bawal daw silang pumunta ng Israel. Pag pumunta raw sila ron, yung kunyari mamamasyal lang. Kasi sabi niya, hindi Muslim kami, pero hindi talaga Muslim. Ayaw namin maging Muslim, pero yung gobyerno namin, kami na maging ganito. Eto, bawal baboy, bawal ganito. Baka na raw yun eh, 40 years ago nung pinilit ang Parang 40 something. Dahil gawing Muslim. Ang pinuno nun, hari. Nung time daw na yun. Tapos ayun nga, syempre, nakakakwento kami. Sabi ko, bakit? Nakalagay sa passport daw nila. Once na pumunta na sila sa Israel, death penalty na raw. Katakot naman yun. Sabi ko, putya, yun lang pamasyal doon na tapos bawal yung magprotesta o magsabi ng laban sa gobyerno, ganyan. Kaya pinusun talaga na makapunta rito eh, no? Talagang tinutulak doon nila yung nila na mga nung actually ng araw nung binobomba yung mga government, tuwan-tuwa daw sila pati yung pamilya niya nando doon eh. Sabi niya hindi ako natatakot na may mangyari sa pamilya ko kasi alam ko na tinitira nila yung yung mga facility ng mga militar, hindi mga civilian. Yung sinasabi nila sa media na marami na namamatay na civilian. Dito. Gawa-gawa lang na yun, sabi niya gano'n. Para magkaroon ng takot, ano? Oo, tinatakot kami. Tinatakot yung buong mundo para yung sympathy ng mundo is sa kanila. Bawal daw mag-vlog doon, bawal mga kung ano-ano, Mahigpit, ano? mag-inom. May anak ba yung ano mo na yun? Wala. Walang anak. Bakit? Ano pa na sila? Sabi niya, baka dito na nga raw sila magtayo ng pamilya. Tapos sabi niya, I have one wish for you. Can you teach me everything you know? Tapos sabi ko, syempre ako, tuturuan kita. Kasi, ano bang dapat kong gawin? Kung hindi kita tuturuan na maayos, walang mangyayari. Sabi ko gano'n, papahirapan ko lang yung sarili ko. Sabi ko, imbis na dumali yung buhay ko, lalong hihirap. Kaya nga nandiyan eh. Tapos sabi ko gano'n lahat ng nalalaman ko, tsaka yung mga diskarte, tuturo ko sa'yo. Sabi niya, God bless you. Nakipagkamay pa God bless you. Oh, sabi ko, God bless you. Hindi naman sinasabi ng mga ano yun Hindi naman talaga sila eh.
Kasi yun, ano naman Ayun na talaga nga sila, eh. di ba? Kumbaga pinilit nga lang ng gobyerno nila sa kanila na Wala maging na yung ganun. mga tawa ng tawa sila, ano eh, sila Bo eh. Sabi ko, ba't nakakatawa? Eh, gusto, syempre ka ako. Kahit ako yun, nung bago akong salta sa ibang bansa, na kailangan mo magtrabaho, magtatrabaho ka talaga, pupush mo talaga. Kumbaga lalo doon pa sa pinanggalingan niya nagkakagulo. Ah. Hindi mo na i-wish na bumalik right away. Parang gusto mo makagkaroon ka ng stable na buhay dito. Kaso, ang nangyayari sa kanya, hirap na hirap talaga siya mag-adjust yung katawan niya. Tinanong nga daw siya, ilan taong ka na? Ilan taon ka na, sabi niya sa akin. Sabi ko, I'm turning 50 this year, sabi. Ha? Sabi niya, you're 50? Sabi niya, tapos ginagano. Sabi niya, sabi, parang di 50 yung katawan mo, tsaka yung mukha mo. Sabi niya, parang mas Para mas matanda matanda pa. pa raw. Eh, ilan taon lang yun? 38? 38 lang siya. Sabi ko, sabi ko, ganun talaga yung mga, ano, mga Asian. Sabagay, Asian ka rin na. Sabi ko ganun, Middle East nga lang. Di ba? Eurasia, parang ganun. Ay, Hirap nga daw eh. Pagka pauwi na eh. Ganun na raw. iba na eh. Baluktot na yung likod niya eh. Kaso, siyempre, Lalo kung di naman siya na isa ganun trabaho, di ba? kailangan turuan ko siya ng hindi naman doon sa pinapahirapan ko siya. Kung ano talagang kung ano trabaho. talaga. Kasi pag binaby ko siya, masasanay siya ng ganun. Lalo pa kung ililipat ka nga ng ano, di ba? Yun Iti-train pa. ka sa ano. Ililipat nila ako. Kaya parang gusto nila, turo ko sa kanya lahat. Kaya lang, kakala nila dahil nga may kinuha, parang extra na trabahador para may kasama sila. Yung pala, ililipat siya sa Ililipat ako CNC. sa CNC. Mag-CNC na ako. Kaya lang, kanina dapat yung first day. Sa sobrang dami nung trabaho. Huwag ka na muna pumunta ron. Dito ka muna. Mabilis ka naman makaka-catch up sa mga, mga training na ganyan, sabi. Malamang mangyayari sa inyo, palipat-lipat ka uli. Ganun talaga. Pagka nagbihis sila, huhugutin ka. Kasi wala naman sila talagang ano eh. Basta makukuha. Hindi biro kasi yung trabaho. Pero pag ako naman pinarmis nila ron, kailangan nila i-compensate yung dagdag yun. Hindi, ano yan eh. Kailangan nila akong dagdagan ulit dahil panibagong operation na naman yun. Pero ano doon, panibagong kaalaman. Oo, yun nga eh, sabi nga nila, matatanggal na halos kalahati dun. Ako raw, hindi pa rin ako matatanggal eh. Kasi pwede siya ilipat-lipat, mag-slow Kahit down saan sa eh. kabila. Pwede ka ilipat. Kahit nga yung mga forklift dun eh, ako lang yung nakakapag-drive eh. Sila, hindi nila kaya i-drive yung forklift eh. Bakit? Iba eh, iba yung forklift Doon sa loob. Oo, Sa loob. malalaki. Ay, nako. Yan talaga. Pero sa panahon ngayon, kailangan natin maging wise. Lalo sa paggastos. Sabi nga niya nung ano nga eh. Sa dalawa, kainin niyo yung niluto ng mami. Minsan kasi yung dalawa, pag lumalabas, hindi nagsasabi na... Kumain na sila. Hindi nagsasabi na kakain sila sa Kakain labas. pa sa labas. So minsan, expected mo kasi minsan, basta uuwi yung gutom na gutom. May time naman na hindi magsasabi, nakakain na pala. Nakaluto na ako. So, minsan natitira. Masasayang. Sabi niya, Pero pagka ganyan, ngayon- kailangan ubusin. Kasi sabi niya, sayang. Which is totoo, sayang ang ano eh. Pagkain. Pagkain eh, binibili natin yan eh. Tsaka yung mga ganong pagkain, huwag bibili ng sobra-sobra kasi natatambak lang, sayang. Gaya nun, yung tira nga kanina. Iniinit ko lang, sayang. Ah. Pag may tira, matik, kailangan lagay sa rep. Hindi Para naman tayo, mainit. hindi naman tayo anak ng mga bilyonaryo para magsayang ng pagkain. Tsaka kahit anak ng bilyonaryo, hindi dapat magsayang. Daming nagugutom, Biyaya diba? yun eh. Yun na lang lagi mo isipin. Maraming nagugutom, maraming naghihirap sa mundo na kailangan ng mga ganong pagkain. Tayo nga natitikman natin yung mga pagkain na hindi basta-basta nakakain ng iba, di ba? Tapos sasayangin mo lang, iiwanan mo lang dyan na... Tsaka lalo sa panahon ngayon, sobrang taas ng mga bilihin din, di ba? Importante yun eh. Na sakto lang yung gagawin. May sumobra man, konti lang. Yan, pag may tirang kanin, lalagay sa rep, di pwede mong i-fried rice. Tsaka ang kanin mas maganda, mas bumababa yung sugar niya pag ano, di ba? Pag lamig na. Kaya sa bagong luto.
Once a day lang naman kami magsaing eh. Kasi pag nagsaing sa gabi, hapunan, kinabukasan, yun na yung Yun na yung babaunin, yun na yung no? baon. Same thing naman pagka yung day off kami. Sa tanghalian, magsasaing hanggang gabi na rin yun. Tsaka hindi na rin kami masyado sa pagkain kaming dalawa. Ilan takal natin ng bigas. Kung Konti-konti tutuusin lang. yung bigas namin, isang kainan yung tatlo ng rice cooker, minsan two and a half pa. Kaya kahit papano eh. Sayang kasi lalo yung bigas. Mahal-mahal ng bigas. Yung rooster kasi na binibili namin na Jasmine, medyo hindi na ganun kaganda. Dati maganda, pero ngayon, hindi na masyado. Kaya nahaluan namin ng Calderos. Mas mahal yung Calderos. Sabi ko sa dalawa, pagka may tira, lagay nyo sa rep para hindi masayang. Kaya sabi pa sa akin ni Soil yung bago namin. Sabi niya, mahilig ka ba sa mga yung mga historical? Oh, sabi ko, gusto ko pumunta ng Egypt para makita ko yung yung pyramid. Sabi niya, kung gusto mo, sabi ganun. Maganda sa Iran, maraming mga Persian na relics doon, tsaka yung mga museum, ganyan, mga rebu-rebulto. Sabi ko, Iran? Sabi ko, baka hindi na ako makabalik nun. Sabi niya, let's wait. Sabi niya, pag natapos Pati sasama ka niya. pag natapos na rin yung war, punta raw kami ron ng Pucha, sabi ko. Close na close sa'yo eh, no? Ilang araw pa lang siya, di ba? Monday lang. Monday lang. Ilang araw pa lang. Sa bagay siya kasi nagte-train eh. Pawis na pawis nga ako. Kangina nga eh. Nagmamadali na ako eh. Kakalabit. Can you check my work? Sabihin nga na. Sabi ko, we're almost Siguro takot siya na, no? Kung baka pag nagkamali siya, matanggal siya. yun nga eh. Sabi Siguro niya, yung takot niya. gusto ko talaga yung trabaho dito kasi industrial eh. Sabi niya, ayoko sa mga retail. Nag-retail siya sa Cross Iron. Silang dalawa na asawa niya. Sabi niya, hindi sapat yung sinasahod ko. Mababa kasi talaga. Parang 15-16 lang, sabi niya. Ang layo pa namin, bumabiyahe pa. At least dito, sabi niya ganun, kahit pa paano. Pinasok siya nung isang bago lang din yun. Parang may community sila na mga tiga sa kanila eh. Yun na nagpasok. Ay, wala, dito mahalaga yan. Kaya sabi ni James, ayaw nyo kasing kunin yung course. So, ayan, tatry natin. Ako, paano mo papaintindi sa kanya kung hindi niya alam yung Yung pag gagawing inspector para daw pag wala yung si James. Kaso paano mangyayari kung hindi nga kabisado? Kailangan kabisado mo yung lahat. Yung hindi lang yung basta isang pwesto. Yung lahat ng pwesto. Sandblasting, pagpipintura, Lahat yun. patching. Paano niya gagawin maging inspector kung hindi niya nagagawa? Nagagawa ko na yun, pero yung ibang part, dinidivide ko, binibigay ko doon sa matanda. Yung kasama ko matandang puti, si Rob. Sabi ko, ate tayo, hindi ko kayang gawin lahat yan. Kasi bukod sa magpipintura pa, magpapatch pa ako. Gagawin ko pa yung paperwork. Sabi ko, ikaw na magpintura, gawin mo yung ibang wala. Kailangan niya. Talaga. Ay ngayon, pag ginawa niya yun, siya lahat gagawa ng patay. Hindi, mag-schooling talaga siya. Total, bata-bata pa naman siya. Ay, Tsaka kung willing naman talaga siyang matuto. yun nga, talagang kailangan niya talagang ma-master Gaya niya kung malilipat ka rin sa CNC. Diba? Kailangan merong maasahan. Ay, naka. Sa yun lang naman, chika-chika lang din kami kay Ninya. Balitaan. Kachat nga namin siya ngayon eh. Kasi nga yun nga, yung mga nangyayari din sa atin. Parang may bali-balita pa kami na ilang days, 200 days ba? Or Kasi lang, may sinasabi, hindi ko alam kung totoong ano yun. hindi, mayroon talagang supply na tayo eh. Low na raw ang supply ng gasolina sa atin sa Pinas. Mga supply talaga na na limit yung... Medyo nakakapangamba yun kasi just imagine halos lahat kailangan yun, di ba? Kaya nga napakalaking bagay nung nung na-discover nila na yung sa dagat. Na gas. Kaso di pa naman basta-basta yun. Hindi Kailangan pa agad yun. tao na abutin yung bago Develop. yun. Ayun. Pag-pray na lang natin na sana maging maayos na ang lahat. Matigil na yung mga kaguluhan. Oo nga, matapos na. Kumbaga matapos na yung gera. Dami na rin nahihirapan eh. Wala rin naman eh. Kumbaga, parang mas lalo lang bumibigat ang buhay. Mabigat na nga eh. Magulo na, mabigat na. Yun nga eh, sabi nga nila, sayang yung langis ng Alberta kasi hindi natin
Mailabas. dahil nga dyan sa mga harangan ng pipeline na yan. Politika eh. Hirap sa politika. Alam mo na pag politika, usapan. Ay, naka. Yun na lang. Nag-hope na lang tayo na maging okay ang lahat. At ipagdasal yan kasi yun lang magagawa natin. Bawat tao pa may mga kanya-kanyang problema. Dadagdag pa yun. Yung mahal pa nga lang ng bilihin, kung ang kita mo is sakto lang, di ba? Pag tumas ang bilihin, masakit talaga yan sa bulsa. Tama. Just imagine, minsan grocery na nga lang, pag nakita mo, tumas na naman to. Dati ganito lang Pero wala kang choice kasi pagkain yan, kailangan Diyan naman bilhin. maasahan ng mga Pilipino kasi marunong tayong mag-adjust sa buhay na mag-stretch. kung ano man yung dapat natin pagtipiran titipirin muna natin, ganyan. Wais-wais sa pagbabudget ang Lalo na yung mga OFW nating mga kababayan kasi alam nila kung gaano kahalaga yung kinikita nila. So pag mga ganyang krisis, alam nila kung kailan nila ilalabas ang kanilang mga tinatago. Dapat meron kang ano tawag nun? Emergency funds. Sabi nga may pera sa balat. Sabi ng matatanda, Bulsa. may bulsa sa balat. Lalabas siya kapag ganyan may emergency. Pero dyan tayo magaling mga Pilipino. Nakangiti pa. Kahit na problemado. Kailangan kasi pag inintindi mo yung hustot, nako, sasabay yung ano mo nun Lalo magiging problema pero kung magaan ang pag-iisip mo at saka kalooban mo. May awa ang Diyos. Alam niya yan. May mga nakaplano para dyan. Kapit lang tayo. Pare-pareho. Alam niya kung anong mabuti para sa lahat. Tama. So yun na naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.